Okay, and then we will go to our day. Okay, so got it. We're live on Facebook. Page. Stay online. Okay, so we are going to live in a minute. Okay. So, good morning. At dito na po tayo sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa biblical history. Now, our topic today is about the 4 children through maids and 2 sons and a daughter for Leah. So ito po yung ating pag-aralan ngayong umaga. This is from Genesis chapter 31 to 21. Okay? So let's see what lessons we can get from here, from our study today. Una sa lahat, atin pong wini-welcome ang ating mga followers at ganun din po sa ating mga participants today. At atin pong prayer thought. Ito po ay spirit of prophecy. At ito po ay ulit na kung saan ay nabasa natin na Jacob was not happy in his marriage relation. So ito po ay karugtong ng ating pag-aaral na talagang nakaranas po si Leah, ano, ng miserable na buhay dahil ang pagmamahal po ni Jacob ay hindi po natuon doon sa kay Leah kundi dito kay Rachel na kung saan ay yan po talagang tunay niya na nagustuhan. At dito sa karanasan ni Jacob, he was deceived na kung saan ay he need to work for another 7 years para makuha po ang kanyang nagustuhan na si Rachel. So dito po ay ating maalaman at maunawaan na kung saan ang salip na ibigay si Raquel kay Jacob ay nais ni Laban na magpatuloy ang trabaho at magtagal itong si Jacob sa silbi sa kanya. Dahil ito po ay nakita na may mga pagpapalang dumarating sa kay Laban. Ngunit mayroon pong naapektuhan ng mga anak, si Leah at ganoon din po si Rachel, ano? Ngunit ganoon pa man ay ito ay pangyayari po dito sa kasaysayan na nangyari at atin pong tingnan ang may karagdagan ng mga anak dahil dito sa problema na ito, si Raquel ay baog, kaya nga po gusto niya rin na magkaroon ng anak. Kaya dito sa kasaysayan ito, atin pong tunghayan ang patuloy na pagkakamali na nangyari. Ngunit ito ay kasama po sa kasaysayan. At naway tulungan tayo ng Panginoon na ating maunawaan ang mga bagay na ito na nangyayari at kabahagi po sa kasaysayan. Tayo po muna ay manalangin.
Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli sa umagang ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami po inyong ginising at patuloy na aming mapag-aralan ang mga kasaysayan na naganap sa aklat ng Genesis. Naway tulungan kami, Panginoon, na mapulutan namin ng aral ang mga pag-aralan namin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihang loob na kami inyong pinamalas ng another segment dito sa pag-aaral na ito. Tulungan at sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu ay maunawaan po namin ang mga bagay na ito. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so handa po natin ang ating Bible para magbasa po tayo. Ito ang talagang makita natin na dito sa buhay ni Jacob ay talagang matungayan natin ang kung paano ang Panginoon ay nag-allow din ng mga bagay na ito na naganap sa buhay na kung saan ay ito ang naging nagdulot ng patuloy na kahirapan dito sa kasaysayan. Ang makita natin dito sa chapter 30. Okay, buksan po natin nating Bibles, chapter 30, verse, okay, natin. Okay, 30 verses, lang po Okay, verse 1 to 4. Nang makita ni Raquel na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay niinggit siya sa kanyang kapatid at sinabi niya kay Jacob, "Bigyan mo ako ng mga anak at kapag hindi ay mamamatay ako." Kaya't nag-alab ang galit ni Jacob laban kay Raquel at sinabi niya, "Ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata?" Sinabi niya, "Narito ang aking alipin, alilang si Belha, sumiping ka sa kanya upang siya'y manganak para sa akin, at nang magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya." Kaya't ibinigay niya ang kanyang alilang si Belha bilang isang asawa at sinipingan siya ni Jacob. Okay, so dito mapapansin natin na mayroong inggit na nangyari dito kay Rachel na kung saan ay nangyari nga po na wala siyang anak. So, ang problema niya ay gusto niya magkaanak, ano? Ngunit ganun pa man ay ito ang talagang malaking problema dito sa pamilyang ito na despite of Rachel great beauty ay she also was near despair. Desperado siya dahil nakita niya na si Leia mayroon ng 4 na anak. Tapos ito si Rachel, maganda nga po siya at wala siyang anak. So ito po yung no doubt na talagang hindi siya masaya sa sitwasyong ito. Na kung saan ay ang kanyang nais na kung ako lang ang magkaroon ng mga anak ay ma, ma maging maligaya na o masaya na ako. So beauty or plain, we all have our problems. This principle shows us that need to stop looking to how God deals with others and set our eyes on Him. So ito po yung tinuturo na ayon po doon sa John chapter 21 verse 19 and 22 ay tinuturuan po tayo ng prinsipyo na kung saan ay nais ng Diyos na
maging kontento tayo doon sa mga bagay na sa atin. Pero dito po sa kalagayan ni Raquel ay nainggit siya doon sa kanyang kapatid na Leah at sabi niya ay bigyan siya ng anak. At kung hindi pa siya pagbigyan ng anak, ay maaari gusto niya mamatay na. So ito ay karoon ng galit, ano? Anger. Jacob anger was aroused against Rachel. The tension in this family was apparent. Na sabi niya, hindi naman ako Diyos na bigyan ka ng anak. Ito nga po yung problema dito na am I in the place of God? Sabi niya, who was withheld from you the fruit of the womb? Ito yung sinabi ni Jacob at talagang mapansin natin dito na desperado itong si Raquel na magkaroon ng anak. Kaya ang ginawa niya po ay, here is my maid Bilhah. Go to her and she will bear a child on my knees, that I also may have children by her. So ito po yung nais ni Raquel na magkaroon din po siya ng anak. At nangyayari nga po ay binigay itong si Bilhah. Okay, si Bilhah ay katulong po na naging asawa ni sabi, okay, she gave him Bilhah, her maid, as wife. So this did not mean that Jacob actually married Bilhah. It means Jacob did with Bilhah what a man should only do with his wife. So bagamat sinabi na as wife, ang ginagawa kasi ng husband and wife is yun po yung pagkilala na magkaroon ng anak. So ito po yung nangyayari dito na kung saan ay dahil sa desperado na si Raquel ay gusto niya rin na magkaroon ng anak pero hindi niya magawa. Kaya ang kanyang katulong ay binigay niya na kung saan ay magkaroon ng anak dito sa side naman ni Raquel. Okay, sa verse 5 and 6, tingnan po natin. Kaya't naglihi si Bilhah at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. Sinabi ni Raquel, hinatulan ako ng Diyos, pinakinggan din ang aking dinig, at binigyan ako ng anak. Tinawag niya ang kanyang pangalan na Dan. Okay, so ito po yung unang anak doon sa katulong at pinangalanan pong Dan. Okay. Alam niyo po kung anong kahulugan ng Dan? Dan is actually judgment, meaning hinatulan or hatulan. So because of her envy, she viewed this child born of the flesh as a victory and a vindication for her. Yan naman ang sa kanya na pinangalanan niya yung anak niya na si Dan na magkaroon siya ng anak. So she think that she actually won na nagkaroon po siya ng victory, vindication for her na mayroon na akong anak sa pamagitan ni Bilhah. So God has judged my case and He has heard my voice and given me a son. So parang talagang inangkin niya na sa kanyang anak yun, no? So Rachel felt that the birth of Dan was proof that God heard her complaint. She felt strengthened in the competition against her sister Leah. So parang nagkaroon po dito ng competition na she wanted to have a child. Na kung saan ay
patutunayan niya na mayroon din akong anak. Yun ang nangyari po rito. Na dahil sa panahon na yan, pag ang katulong ay parang pag-aari ng may-ari yon. So, ng master, okay? So, yun po yung ang nangyayari po dito na kung saan ay nagkaroon ng anak. Unang anak po ito, no? Unang anak doon sa katulong na si Bilha. At mayroon pang pangalawa. Tingnan po natin dito sa verse 7 and 8. Muling naglihi si Bilha na alila ni Raquel at ipinanganak ang kanyang dalawang anak kay Jacob. Sinabi ni Raquel, ako'y nakipagbuno ng matinding pakikipagbuno sa aking kapatid at ako'y nagtagumpay. Kaya tinawag niya ang kanyang pangalan na Neftali. Okay, Neftali. Okay, so ito po yung pangalawang anak ni Belha na kung saan ay ito po yung katugunan doon sa ninanais ni Raquel na magkaroon din po siya ng anak pero hindi po siya makapagbigay ng anak. Kaya nga po itong kanyang katulong ay kanyang binigay. Okay? Na kung saan ito po yung naganap dito na nais niya talaga magkaroon ng competition. Nag-compete siya sa kanyang kapatid na Leia na magkaroon din ako ng anak. Oh. So ito po yung nangyari dito na kung saan ay sa verses 7 and 8 at si Bilhang alila ni Raquel, ito naglihi siya ng anak nga ito, si Neftali ang pangalan, na kung saan ay ibig sabihin nito ay she has that great struggle na kung saan ay gusto niya rin na magkaroon ng another, no? Ito po yung pang sixth son ni Jacob na kung saan ay sa pamagitan ng katulong ay pinangalanan na Neftali at ang kaulugan ng Neftali ay pakikipagbuno o wrestle because relationship in their home had broken down to the point where Raquel openly acknowledged the baby competition. Parang talagang competition na ito ang nangyayari, ano? Na hinayaan niya lang na talagang magkaroon pa ng another anak to si Belha. Kaya sa katulong ni Leia ay mayroon pong dalawang anak, si Dan at saka Neftali. Dan means ay judgment o talagang vindication na kung saan ay nagkaroon din ako ng anak. Si at ang pangalawa is Naphtali na kung saan ito yung pakikipagbuno or wrestle. Okay, so mayroon talagang pakikipag-compete. Kasi sabi nga po rito, with great wrestling. Wrestling po yung tawag dito, no? I have wrestled with my sister and indeed I have prevailed. So ito po yung nangyayari po sa kasaysayan, ano? Na kung saan ay pinaintulutan ng Panginoon na mangyari rito at alamin po natin ang patuloy na kaganapan po dito sa kasaysayan. Okay? So verses 9 to 11, tingnan po natin. Mayroon pong another pero ibang katulong. Okay? Sa verse 9 to 11, Nang makita ni Leah na siya'y huminto na sa panganganak, kinuha niya si Zilpa na kanyang alila at ibinigay kay Jacob bilang asawa. Kaya si Zilpa na alila ni Leah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. Sinabi ni Leah, mabuting kapalaran at tinawag niya ang kanyang pangalan na Gad. okay. So, dito po ay mabuting kalapalaran ang pagkapa ni Leia, no? Na nakita niya yung sarili, parang hindi na ako magbuntis nito, hindi na ako magkaroon ng anak. So, ang ginawa niya rin,
ay ibinigay niya ang kanyang katulong na si Zelpha. Okay, at dito nga po ay ah, nangyari din mga kapatid ano na ito ay pinintulutan na yung katulong ni Leah ay makipagsiping din kay Jacob. At ito nga po yung nangyari dito. She took Selpa, her maid, and gave her to Jacob as wife. So talagang nangyari, ito po yung method, kaparaanan na pagparami. Ano? Leah who has stopped bearing children. Parang iniisip niya na parang hindi na yata ako magkaanak nito. Kaya nga po nangyari na magkaroon siya ng surrogate mother. Yung surrogate mother, ito nag-umpisa actually yung surrogate mother ano na ginamit yung isang yung another person just to have uh, my offspring na kung saan ay ito ang maging anak niya, another son, no? At nangyari nga po at naglihi itong Selpa at nagkaroon ng pangpitong anak. Pangpitong anak po ito ni Jacob sa pamagitan ng katulong na ito ay katulong naman ni Leah. At ang pangalan po ay God, G-A-D, meaning truth or good fortune. Na ito ay talagang mapalad, may uh, nangyari dito na mapalad ako. So this is the meaning of God na kung saan ay si Leah ay even hindi na siya magkaanak, parang nakuha niya na sa sarili niya na parang hindi na ako magkaanak pero may katulong pa ako na magdagdag sa numero ng aking mga anak. Wow. So ito po yung competition na nangyari dito sa magkapatid na Leah at Raquel. So mapapansin lang natin at siguro ma-relate natin na may mga nangyayari na competition sa magkapatid ano. At ito ay naging resulta ng sigalot at patuloy na pag-suffer ng tahanan na kung saan ito ang naganap po rito sa kasaysayan. Kaya hindi po tayo manibago na may mga nangyayari hanggang sa ngayon na na nangyayari sa mga tahanan. Ngunit ito kung ikuha natin ba imagine natin paano sila nagkaroon ng kapayapaan ito nga po ang nangyayari dahil sa competition na ang katulong na may ibang mga tao ang naapektuhan sa na ito, pag-aasawa. So ito po yung bunga ng pagkakamali at kasalanan po ni Laban na nangyari ito. Okay? So patuloy po tayo dito sa verse 12 and 13. Pinanganak ni Zilpah na alila ni Leah ang kanyang ikalawang anak kay Jacob at sinabi ni Leah, "Maligaya na ako, tatawagin akong maligaya ng mga babae." At tinawag niya ang kanyang pangalan na Aser. Aser. Okay. So ito po yung si Aser, yung pangwalo po ito. Pangwalong anak ni Jacob na kung saan ay ito nga po ay sinasabi niya nung mapalad ako. Sapagkat tatawagin akong mapalad ng mga babae. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Aser. So ito po yung pangalawang anak doon sa katulong ni Leah na talagang nagkaroon ng competition dito mga kapatid. Ano? Na para bagang ginagawa lang na simple itong mga bagay na ito. Pero ito po ay nangyari at pinahintulutan. Pero hindi ibig sabihin na hindi po ito kasalanan. Kasalanan dito. Kaya nagbunga po ng mga kalungkutan, kahirapan, at ganun pa man ay nangyari na
ito ay kasama doon sa kasaysayan. At dito sa sunod ay akala ni Leia po ay hindi na po siya magkaanak. At patuloy as husband and wife, nangyari na may another. Itong si Leia kasi 8 na ito. So dinagdagan pa ng Panginoon ang pagpapala kay Leia. Okay, tingnan po natin dito sa verses 14 to 18. Malapit na po tayo. Okay? So 14 to 18 po. Nung panahon ng pagkapas ng trigo, humayo si Ruben at nakatagpo ng mandragora sa bukid at dinala ang mga iyon kay Leia na kanyang ina. At sinabi ni Raquel kay Leia, sana bigyan mo ako ng ilang mandragora ng iyong anak. At kanyang sinabi, maliit pa bang bagay na kinuha mo ang aking asawa? Ibig mo pa rin bang kunin ang mga mandragora ng aking anak? Sinabi ni Raquel, kaya't isipin siya sa iyo ngayong gabi para sa mga mandragora ng iyong anak. Nang dumating si Jacob mula sa bukid noong hapon, sinalubong siya ni Leia at sinabi sa kanya, sa akin ka dapat sumiping sapagkat ikaw ay aking inupahan sa pamamagitan ng mga mandragora ng aking anak. At sumiping nga siya sa kanya ng gabi iyon. Kaya't pinakinggan ng Diyos si Leia at siya'y nag-ihi at pinanganak kay Jacob ang ikalimang anak. Sinabi ni Leia, ibinigay sa akin ng Diyos ang aking iniupa sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa kanyang asawa. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Isaacar. Okay. So dito lang papansin natin na may involved na yung mga anak, ano? Yung anak na si Ruben, yung panganay, ano? Na nanggapas at nakasumpong po ng mga mandragoras sa bukid at dinala ito sa kanyang ina. No? At ito nga po ay nagkaroon ng pangyayari dito na kung saan ay si Raquel ay sabi niya, parang ayaw niya ng utang na loob, ano? Ayaw niya na mangyari ito na kung saan ay kailangan maupahan at magkaroon po ng parang sukli o kabayaran doon sa ayaw niya na magkaroon ng utang na loob. Kaya nga po sabi ni Raquel, okay, sumiping ka. Sumiping ka muli doon kay Leia. Kaya ang nangyari dito ay yun na nga ang nangyari. Nagkaroon po ng another anak at pinangalanan na Isaacar. Itong ikalima na anak para doon kay Leia. Di ba yung una niyang anak ay si Ruben, Simeon, Levi at si Judah. So ito ang 4 na anak ni Leia. At itong Isaacar ang panglima, no? Na kung saan ay ito ay pinahintulutan na mangyari dahil ang sinabi nga po sa hula na this son of Isaac will be a great nation. A great nation in the sense that there will be 12 tribes ang makuan po natin dito. Kaya sa pagpatuloy po ng ating pag-aaral, na ating makita dito na talagang nangyari nga po na nagkaroon ng 12 at mayroon pang karagdagan actually si Leia na anak. Ito po yung pang-anim. Okay? Tingnan po natin sa verse dito sa verse 20 to 21. Diretso na po natin para matapos natin ng ating pagbabasa ngayong umaga. 19 po, 21. 19 to 21. Muling nag-ihi si Leia at kanyang ipinanganak kay Jacob ang ika-6 anak. At sinabi ni Leia, binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob na ipararangalan ako ng aking asawa sapagkat nagkaanak ako sa kanya
ng 6 na lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Zebulun. Mhm. Pagkatapos nanganak siya ng babae at tinawag ang kanyang pangalan na Dina. Okay. So dito po ay nagkaroon ng karagdagan, okay, na anak. At ito nga po yung pang-sampu. Okay, pang-sampu na anak ito. Na ito naman ang pang-anim. Pang-anim na anak ni Leah. At pinangalanan po na Sibulon. Sibulon, ang ibig sabihin nito ay dwelling or tahanan o maging ito ay isang mabuting pakikisama. So mayroon pong pakikisama na kung saan ay in their house ay magkaroon po ng pakikisama. So ito po yung pang-sampu na anak. At mayroon pong another na anak pero babae. So ito po yung pinangalanan nilang Dina. At mayroong significant ito ng pangyayari po na kung saan ay matingnan po natin sa kasaysayan na bakit anong nangyari dito? May anak palang babae itong si Leah, na mula doon sa pangyayaring ito na pinahintulutan ni Raquel na sumiping si Jacob sa kay Leah. At parang mapapansin natin dito sa kasaysayang ito na bakit God allows this to happen. So next week atin pong dagdagan ng mga insights. Ano ba ang significant bakit God allows that this event in the life of Jacob happens. At maunawaan po natin mga kapatid na there are things that a human mind cannot understand. But these are things that happens in the biblical history that we can learn lessons from. So sa umagang ito ay sa pag-compete o problema sa tahanan ay wala pong maging winner. Ito po yung lesson na makuha natin, na if there is competition among in the family, ay wala pong winner dyan. Puro loser. Puro loser because these events that happened in the history had bring sorrow to each one. Sa side ni Raquel, ay nandun po yung talagang may galit, may parang iniisip niya na nagko-compete na kung saan ito po yung kaganapan dito sa kasaysayan na ito. Na kung saan yung pag marami kang anak ay parang pero hindi pinagyabang ito ni Leah dahil mayroon din po siyang karanasan na talagang hindi niya naranasan na minahal siya ni Jacob. Ganun pa man ay nangyari po ito at pinahintulutan ng Panginoon na mangyari at may mga lesson po dito sa ating pagpapatuloy po ng pagpaaral this week. This is the last part na kung saan ay ating pong balikan next week at ipanalangin natin mga kapatid na talagang na ating makuha ang nais ng Panginoon. Bakit nangyayari ito sa kasaysayan? Na there are things that happen between two sisters na nangyari. Pinahintulutan ito at I believe God has reasons at tingnan po natin sa espiritu ng hula ano po ang purpose, ano po ang nais ng Panginoon na ipakita at mga leksyon po na matutunan natin dito sa ating binasa ngayong umaga. Na there are lessons that we need to learn na kung saan ito ang maghatid din po sa
pagkilala sa kalooban ng ating Panginoon. Okay? So, ito po yung kabahagi sa ating pag-aaral ngayong umaga. I hope any reaction, any question, kung mayroon pong tanong, at atin pong tingnan sa pamagitan po ng Banal na Espiritu na atin pong maunawaan ng mga bagay na ito. Any reaction? Any question po? Kung wala, doon po tayo sa chat box sa live natin. Anyone who have a question or sa inyong mga reflection sa kasaysayang ito ay atin pong bigyan ng linaw. Next week, atin pong ilinaw ang mga bagay na ating pag-aralan ngayong umaga. I hope God will guide us as we continue on studying the biblical history. Okay? So, pasalamat tayo sa Panginoon because He has given us time to meditate upon His words na bagaman sa kaunting bagay na nakikita natin na there are problems that exist in the family of Jacob na napahintulutan ng Panginoon na kahit yung mga katulong ay kasama na po doon sa pagkaroon ng anak, na ito ay naging competition na para po kay Raquel, na gusto niya rin po bigyan ng hustisya na nagkaroon din po siya ng anak. Okay, Sister Veronica? Good morning. Good morning po. May tanong lang po ako. Ako po. Di ba po, ang Panginoon, Tapos may mga bagay po na kahit anong gawin natin, if hindi para sa atin, hindi niya iaalaw. Mhm. Pero bakit may mga bagay din na hindi naman mabuti, pero inaalaw niya? Hindi ba pwedeng kontrolin niya na rin? Dun, parang kagaya ng mga bagay na kahit ipilit natin, hindi naman nangyayari kasi hindi niya naman pinapahintulot. Yung parang ganun po. Hindi ko po kasi makonstruct yung ano. Oo. Yes, yeah, may mga bagay minsan na talagang nakita natin na may gusto tayong ipipilit na mangyayari pero hindi inaalaw. Pero yung mga bagay na hindi naman kaaya-aya at hindi maganda ay he allows it. So dito po ay makikita natin na he has reasons. Ang Panginoon ay hindi natin matarok yung talagang kagustuhan ng Panginoon, pero mayroon pong lesson na kung saan ay nakita natin dito sa buhay ni Raquel at ni Leah, na ang kwan talaga dito, ang pinanggalingan ng problemang ito ay yung plano ni Laban, na dahil doon sa greediness of Laban ay nangyari po ito sa mga anak niya, na mayroon pong competition na nangyari dito dahil ang nagustuhan po talaga at ang unang nakita ni Jacob dito sa love story na ito ay si Raquel, at na-inlove siya kay Raquel, at kaya nga po ay talagang nagpursigi siya na magtrabaho for 7 years. Pero magtatanong tayo minsan, bakit parang panyata to injustice. Yes, there are injustice that happens here na kung saan ay napahintulot ng Panginoon. Pero may mga bagay tayo minsan na gusto natin mangyari pero hindi nangyayari. Na mabuti naman yung hangarin natin na hindi pinahintulutan ng Panginoon. Bakit kaya? Yung mga bagay na hindi kaaya-aya, hindi maganda, ay pinahintulutan din ng Panginoon na mangyari. So ito po ay it's a question na marami sa mga tao na nagtatanong, parang ano ba ang nais ng Panginoon na ipaalam sa atin? Bakit napahintulot ang mga bagay na hindi naman maganda, hindi talagang
Because alam natin ang Diyos ay gagawa ng mga bagay o magpahintulot ng mga bagay para sa kabutihan. Ang nakikita po natin dito, para bagang hindi mabuti ang naging resulta dito sa pag-asawa ni Jacob, na sabi ng Panginoon is there will be a blessing to Jacob. Pero on the other hand, ay yes, may blessing of sons and daughter, ano? Pero ang naramdaman at naranasan po nila ay napakahirap po yun. Kung atin pong i-imagine yung dalawang babae magkapatid, pero nandun yung nagsilos ka dahil itong si Leia ay nagkaroon ng apat na anak. Tapos itong si Raquel ay baog. Kaya gusto niya rin na magkaroon ng anak. Ginamit niya ngayon yung kanyang katulong para magkaroon ng anak. At ang pangalawang anak niya ay sabi niya, it's a great resting na talagang nakipagbuno siya at ngayon ay nagkaroon pa ng another anak. So ito po yung mga nangyari dito na yes, marami po tayong tanong, no? At next week atin pong bigyan ng spirit of prophecy. We will discuss that one. Okay, para po talagang maunawaan po natin ang mga pangyayaring ito. Any more? Sister Susan, mayroon po kayong sabihin or reaction? Okay? So kung wala po ay pasalamat po tayo sa Panginoon na sa part na ito ay mayroon po tayong na pag-aralan tungkol po dito sa another four sons. Four sons mula doon sa katulong. At may another son si Leia na kung saan ito po ay nagdagdag doon. So nagkaroon na po ng mga anak at nangyari na mayroon dagdag din na babae. So ito po ang pang-11, ano, yung babae. At next week atin pong patuloy na pag-aralan po at tingnan natin kung mayroon pang karagdagan na mga anak dito sa kasaysayan kay Jacob. Okay? So tayo po ay manalangin. Our dear and kind loving Heavenly Father, once again this morning, oh God, we'd like to thank you for giving us this opportunity to learn, na amin pong natutunan na mayroon pong mga bagay dito sa lupa na you have allowed to happen that we may have lessons to learn. And alam namin, Panginoon, mayroon po kayong mahalagang leksyon na ituturo at tinuturo po sa amin. Kaya nga po sa aming pagbalik next week ay nais namin na maunawaan ang mga bagay na ito. Tulungan po kami, Panginoon, na amin pong maunawaan ang mga bagay na spiritual, na kung minsan ay hindi po namin matarok at hindi namin maabot kung ano ang inyong nais na mangyari po sa buhay ng tao. Ngunit ganun pa man, Panginoon, ay kami nagtitiwala na mayroon po kayong nais na ihatid na pabalita para sa amin, na bagamat sa aming pag-iisip ay minsan ay dumarating na mayroong mga bagay na hindi namin lubhang maunawaan. Ngunit kami pa rin po ay nagpapatuloy na mag-aaral upang amin pong maunawaan ang mga bagay na ito. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid, mga kaibigan, maunawaan po at tulungan sa pamagitan po lamang ng inyong banal na espiritu na ang lahat ng ito ay aming maintindihan upang kami ay mamuhay din po ng sangayon po sa inyong kalooban. Salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin sa umagang ito
at pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat sa ating mga kapatid. Yun po. Okay, God bless po. Okay. We will start.